Miss Andrada, ikaw na naman? Hindi ka ba nananawa? Kanina pa panay sermon ng dean sa dalaga at walang ibang ginawa ang dalaga kundi ang kalikuti ng mga daliri niya. Magandang tanghali ho, Dean. Nagangat ng tingin si Luna nang mapagsino ang nagsalita. Si Axel. Agad na nag-init ang mukha ng dalaga sa hiya. Axel, kumusta na si Thor? Matagal na kaming hindi nagkikita. Pakikipagkwentuhan pa ng Dean sa binata. Maayos po ang papa. Bakit po pinatawag si Miss Andrada? Maikling tugon naman ni Axel. Nag-report ang kanilang guro na nahulihan daw ng kondigo si Miss Andrada. Hindi ka ba nananawa na uulit ka na naman ng taon, Miss Andrada? Axel, iho. Mahigpit sa paaralang ito kaya kung tutuusin ay dapat wala na siya rito kung hindi lang siya ginagamitan ng pera ng ama. Napiko ng dalaga sa narinig mula sa Dean, kaya't sumagot siya. Binato nga lang sa akin ang papel na yon at hindi ko naman din akalain na ganun ang laman nun. Luna, papanganib na sabi ni Axel. Bakit? Hindi nga sabi ako may-ari nun. Tumayo na ang dalaga at umalis. Walang pakialam sa kung ano pa ang pinag-uusapan ng matandang Dean at ni Axel. Luna, sandali! Sabay hablot sa kamay ng dalaga. Humarap naman si Luna at sumagot. Bakit ikaw nandito? Kasi busy sila ni Mami? Naaawa ka ba sa akin? Ako sa pa ni Luna. Hindi ganun yun, Luna. Huwag nang matigas ang ulo. Pagsusumamo pa ni Axel. Wala ka na bang ibang alam na sagot? Puro yun na lang din ang sinasabi mo sa akin. Pero sige, pagsuko na lang ni Luna dahil pagod na siyang marinig ang paulit-ulit na dahilan na iyon. Parehong tahimik sa sasakyan habang bumabiyahe ang dalawa patungo sa bahay ng mga Andrada. Bago bumaba ng sasakyan si Luna ay nagsalita si Axel. Huwag mo kakalimutan ang kainan mamayang gabi. Doon na lang din daw kayo magkita, sabi ni Tita Irene. Hinihintay ka rin nila Papa. Paalala ni Axel. Nilingon ni Luna ang binata at agad siyang nagsisi dahil tila tumakbo siya ng milya-milya dahil sa tibok ng puso niya. Wala bang telepono si Mami at sa'yo pa talaga sinasabi yan? Inis na tanong ni Luna at hindi na inaantay pa ang sagot ng lalaki at nagmadaling bumaba. Naintindihan naman ng dalaga kung bakit walang oras sa kanya ang mga magulang niya pero naghahanap pa rin siya ng kalinga. Magpartner ang ama ni Luna at si Axel sa business nila tungkol sa mga makina ng sasakyan. Kaya't madalas talagang kasama ng ama niya si Axel. Suot ang isang simpleng puting bestida at konting kolorete sa mukha ay nagpahatid na ang dalaga sa bahay ni na Axel para sa hapunan. Oh, nandyan na pala ang unika iha mo, Leonardo. Ang akala namin ay hindi ka na darating, ganda. Bati naman ng ama ni Axel, si Thor. Ngiti lang ang naging sagot ni Luna at sa mag-asawang Wolfgang at bumeso sa magulang. Agad na pukaw ang atensyon ni Luna na makitang ang babaeng katabi ni Axel. Sino siya? Tila may dumaang anghel sa hapag sa sobrang tahimik. Lalong nainis si Luna na marahang ngumiti ang babae sa tabi ni Axel. Magandang gabi. Ikaw? Ikaw siguro si Luna. Ako nga pala si Millie Nieves. Nagamot ng kamay si Millie sa dalaga, ngunit hindi yun tinanggap ni Luna at tinaasan lang ng kilay. Ramdam ni Luna ang matatalim na titig ni Axel ngunit di na iyon pinagtuunan ng pansin at tumalikod na lang para kumuha ng maiinom. Nga pala, balita ko ay sa malapit na raw ang internship mo, iha. Tuloy ba ikaw sa kumpanya ni Axel? Bago pa man makasagot si Luna sa tanong ng tita Ingrid niya, ay sumagot na si Axel. Tuloy mama, sa darating na Lunas ang umpisa niya. May hiwagang ngiti lang ang naisagot ng ina ni Axel. Walang plano magtagal si Luna at takmang aalis na ang dalaga nang mapag-usapan ang buhay ng lalaking nagpapatibok sa puso niya. Di ka na bumabata, Axel. Mag-asawa ka na. Tutal naman ay
Maayos na lagay ng kumpanya mo. Sabi naman ng ama ni Luna. Bagay rin kayo ni Millie. Dagdag pa ng isang tsismosang kaibigan ata ng mga Wolfgang. Ilang anak ba ang gusto mong kasakali? Panghusisa naman ng ina ni Luna kay Axel. Kung saan masaya mapapangasawa ko, hindi naman ho ako ang magbubuntis. At siya ang magdedesisyon dahil katawan niya yun. Pagalang naman na tugon ni Axel. At dahil masukista ata ang dalaga, siya ang umusisa kay Millie. Ikaw ba, Millie? Ilang taon ka na nga ulit? 27 na ako, Luna. Ang mga batang tulad mo, dapat ika-aral ng mabuti. At tungkol naman sa tanong mo, depende. Napakamot pa sa ulo si Millie at nagpatuloy. Kagaya ng sabi ni Axel, ay akong masusunod sa katawan ko. Bata ka pa para sa usapang ganito. Sa sobrang inis niya, ay nanubig agad ang mga mata ni Luna sa narinig at hindi na siya makapaghintay na matapos ang lintik na hapunang iyon. Narinig niyang nagpaalam si Axel na iahatid daw si Millie dahil nauna ang magulang nito. Ang mga magulang naman niya ay paalis para sa business meeting. Malakas ang ulan at nakakainganyo ang maligo sa may dalampasigan. Malawak ang bahay ng Wolfgang, tanawang dagat. Dahil magulo ang isip ni Luna, ay walang pag-atubiling, sumuong siya sa ulan at doon nagtampisaw. Nababaliw ka na ba? Delikado yung ginagawa mo. Paano kung hindi kita nakita? Naglalakihan ng mga alon, Luna. Biglang sulpot naman ni Axel. Hindi sinagot ng dalagang lalaki, bagkus ay nagbalik din ito ng tanong. Anong ginagawa mo rito? Magkakasakit ka. Baliw ka. Sabay pa ang halakhak. Sagutin mo ko, Luna. Nakaigting ang pangangasabi ni Axel. Naliligo sa ulan. Saka akala ko ba ihahatid mo si Millie? Mabuti na lang at umuulan dahil kasabay niyon ang pagtulo ng luha ng dilaga. Ang daya mo, Axel. Kasasabi ko lang ng nararamdaman ko sa'yo. Alam kong ramdam mo na may pagtingin ako sa'yo simula bata pero palagi mong sinasabi na hindi ako ang para sa'yo. Tapos ngayon, ganito, ang daya-daya mo. Tangis pa ni Luna, walang nagawa si Luna kundi ang takpan ng muka at humagulgol. Lalong lumapit si Axel at masuyong hinawakan ng braso ng dalaga saka nagsalita. Luna, huwag na makulit. Basam yung sabi pa ng lalaki, ngunit matigas ang ulo ng dalaga. Sabi mo hindi ako ang babaeng para sa'yo kasi malaki ang agwat ng edad natin. Sa tingin mo ba, hindi ko alam yun? Palibhasa ay bata pa rin ang tingin mo sa akin. Hindi na ako yung batang lagi mong inaasar. May isip na ako, Axel. Magkakasakit ka. Tara na! Istriktong sabi na ni Axel kaya naman ang ginawa ni Luna ay tumalikod palayo sa lalaki ngunit laking gulat ng babae nang binuhat siya ni Axel na parang bagong kasal. Sisinghalan pa sana ng dalaga lalaki, ngunit nang makita niyang maririing titig ay hindi na kumibo si Luna. Nako, basang-basa kayo. Ayos ka lang ba, Luna, anak? Ani ng ina ni Axel. Akmang sasagot si Luna nang naunahan siya ni Axel. Ayos lang, Mama. Iatid ko lang po sa kwarto niya. Hindi na hinintay pa ng lalaki ang sagot ng ina at tumalikod na. Saglit lang. Ihanda akong papaligo mo. Sabi ni Axel. Doon lang nakita ng dalaga ang ayos ng lalaki. Naka-button down shirt pa rin ito at basang-basa pati ang sapatos. Ako na, Axel. Pasensya na ako na abala man kita. Pulong ni Luna. Hindi ka abala. Ani ni Axel habang nakatitig sa kanya. Mahal kita, Axel. Sinabi ko naman sa'yo. Ayaw ko mang bigyang mali siya mga bagay na ginagawa mo. Hindi ko maiwasan. Naligo ka na rin para hindi ka magkasakit. Sabi ng dalaga sa lalaki. Walang naging tugon si Axel at doon nadurog lalo ang puso ng dalaga. Tanghali na nang magising si Luna at naabutan niya sa hapag ang lalaking ayaw niya muna sana makita kaya't tumalikod siya. Saan ka pupunta? Kumain ka na muna. Ako maghatid sa'yo po, Usal ni Axel. Iilan pang sandali ay natagpuan na lang ni Luna ang sarili sa sasakyan ng lalaki.
Walang ingay sa sasakyan at pasasalamat ni Luna nang tumunog ang kanyang telepono sa tawag ni Vince, ang kaibigan niyang bading. Vince, namiss kita. Di mo na ako binisita. Magtatampo na ako. Nakita ng dalaga ang pagbaling sa kanya ni Axel, ngunit hindi niya yon pinagtuunan ng pansin. Ew! Kadiri, huwag kang ano dyan. Kung may namimiss man ako ay si Axel mo yon, hindi ikaw. Malanding sabi naman ni Vince. Gaga, akin yun hoy. Narinig ng dalaga ang pagtikim ni Axel. Hoy, harot mo. Kasama mo si Axel? Sana all. Patiling tanong naman ni Vince. Oo, bakit? Humagikik pa ang dalaga. Matagal-tagal lang naging usapan ng dalawa at sa bawat hagikik ni Luna ay ramdam niya ang talim ng tingin ni Axel sa hindi malamang kadahilanan. Nang matapos ang tawag ay sakto namang paghinto nila sa isang kainan sa syudad. Hala, seafood restaurant? Paborito ko to. Maligayang tanong ni Luna at tango lang ang tugon ni Axel. Pakasang maliit ng ngiti sa labi. Sino kausap mo kanina? Tanong ni Axel habang nagbabalat ng hipon. Si Vince? Takang sabi ni Luna. Hindi ko alam, Luna. Kaya nga kita tinatanong. Ani ni Axel. Kagalit? Selos ka ba, kuya? Pambabisit pa ng dalaga. Hindi mo ako, kuya. Hirap naman ni Axel. Nga pala dahil ikaw ang nagdesisyon kung kailan ako magsisimula, baka naman may libreng briefing dyan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Karantang sabi ni Luna. Nakita ni Luna ang pagbabalat ni Axel ng alimango gamit ang crab opener. At ginaya ang ginagawa ng lalaki ngunit nahuhulog iyon at hindi niya mabuksan. Diinan mo pa, sabi ni Axel na nanonood pala. Ayaw na, nilalaglag lang eh. Malungkot namang tugon ni Luna. Kaya mo yan, eto. Sabi ni Axel at tinuruan si Luna sa paggamit ng pambukas. Hala, nabuksan ko Axel, nabuksan ko, kita mo? Parang bata ang pagmamalaki ni Luna. Oo. Maikling sagot ni Axel pero ramdam ni Luna ang tuwa ni Axel para sa kanya. Nagbalat muli si Luna at binigay kay Axel iyon. Heto, sabay tapat ng alimango sa bibig ni Axel. Ako ang nagbalat niyan, dali na. Pangungulit pa ni Luna at sinubo naman niyon ng lalaki. Oh, kinabi ata kayo. Bungad ng ama ni Luna nang makarating sila sa bahay. Pasensya na po, tito. Tanghali na rin po kasi kami nakaalis sa bahay at kumain na rin po sa labas. Pagpapaliwanag naman ni Axel sa ama ni Luna. Papa, nasan po si mama? Ngiti lang ang naging sagot ng ama at alam na agad ni Luna ang ibig sabihin nun. Busy ang mama niya. Pumanik na agad ng dalaga ng hindi nagpapaalam at narinig na lang niya si Axel na nagpapaalam sa ama niya. Simula nang magsimula si Luna sa internship niya kay Axel, ay palagi siyang hatid sundo nito. Ang tanging ginagawa lang ng dalaga ay sumama sa mga meetings at mga paperworks. Bukas ang lipad namin ni Tito Leonardo sa Singapore. Isang gabing bungad ni Axel ang dumating sila sa harap ng bahay ni Luna. Simula na ba ng karera? Kailan ang balik niyo ni Papa kung ganun? Pang-uusisa naman ni Luna. Saglit lamang ako doon dahil malapit na rin ang anibersaryo ng kumpanya. Ani ni Axel. E di ibig sabihin, wala akong bantay? Hala, makakapag-anak na ako ng baby ko. Masayang sabi pa ng dalaga. Anong sinasabi mo, Luna? Inis na sabi ni Axel. Kaya walang naniligaw sa akin eh. Kahit saan ako pumunta, kasama kita. Nakaaligid palagi. Tsowa ba kita? Dapat si Millie ang binabantayan mo, kuya. Pambubos ka pa ng dalaga. Hindi mo ko, kuya. At walang dahilan para bantayin ko si Millie. Luna, bakit napasok siya sa usapan? Ani Axel. Wala. Kasama mo ba yun bukas? Bitches ang sagot ng babae. Hindi. Si Tito lang. Tatawag ako sa'yo kaya sagutin mo. Magpahinga na. Bilin ng binata. Opo, kuya. Ingat sa biyahe. Sabi naman ni Luna at bumaba na. Halos 2 linggong wala si Axel at nakontento ang dalawa sa sasaglit na tawag ni Axel sa gabi. Kailan ikaw uuwi, Axel? Sabi mo saglit ka lang dyan. Bahala ka. Makikipag-boyfriend na ako. Saka ang daming pinag-uusap-usapan sa kumpanya.
Ayos ka lang ba dyan? Saan si Papa? Pangungulit ni Luna, ngunit imbes na sagutin ay nangangamusta lang si Axel. Tigilan mo yan, Luna. Bawal pa sa'yo ang boyfriend. Nandito naman ako Kumusta ang araw mo sa opisina? Tanong ni Axel. Hindi mo naman sinasagot mga tanong ko Pero ayos lang naman. Daming paperworks. Pero kaya naman. Hindi ko may boss si Axel sa pahayag ni Luna. Kaya tinagdagan niyo ng dalaga. Uwi ka na. Uwi ako, Luna. Pangako. Samo ni Axel. Sa ganoon, nagtatapos palagi ang araw ni Luna. At sa loob ng 2 linggo ay hindi rin nakarinig ng kahit anong salita ang dalaga mula sa magulang. Ngayon ang araw ng anibersaryo ng kumpanya ni Axel at ngayon din ito nangakong uuwi kaya naman hindi na makapaghintay pa si Luna. Hindi mapawi ang mga ngiti ni Luna nang marinig ang ngalan ng lalaki ngunit nang babalik na sa upuan ng dalaga mula sa buffet ay hinarang siya ni Millie. Balita ko, may munti kang mamatay sa karera dahil sa ama mo, Luna. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagtagal ng ganan si Axel sa ibang bansa? Pang-uuyam ni Millie. Ano bang sinasabi mo, Millie? Saka pwede pang sa ibang araw na lang tayo magplastikan. Ayaw ko ng away ngayon. Wika ni Luna. Maldita kang bata at puro kaartihan lang ang alam at walang pakialam sa negosyo. Pikong tugon ni Millie. Ano ngayon sa'yo, Millie? Balik na tanong naman ni Luna. Nakakahiya ka, Luna. Sobrang laking problema ang ginawa ng tatay mong tanga. Munti kang mamatay ang driver na nagmamaneho ng sasakyan ng ama mo ang may gawa. Ngayon, dawit ang pangalan ng Wolfgang. Tonta! Sabay turo sa ulo niya, hinawi naman ni Luna ang kamay ni Millie. Asal kalye ka pala, Millie. Isang tulad mo ang mapapangasawa ni Axel? Yun ang nakakahiya. At huwag mo sabihing tanga ang tatay ko, Millie. Wala kang karapatan. Nawala sa balansa si Millie nang hinawi ni Luna ang kamay ni Millie. Ngunit bago pa mabuwal ay kumapit sa buhok niya si Millie dahilan kung bakit si Luna ang nabuwal sa may cake. Hindi ba ay anak yan ni Leonardo? Pulong ng isang investor nang matuon sa kanila ang atensyon. Kapal na mukha mong magpakita dito, marahil ay hindi pa alam ang katarantaduhang ginawa ng ama. Usal pa ng isa. Millie, ayos ka lang ba? Tanong ni Axel kay Millie. Bumaling sa kanya si Axel at walang ibang makikitang emosyon sa mga mata ni Axel kundi ang pagkamuhi. Muwi ka na, Luna. Walang gatong nasabi ni Axel. Sana man lang inisip mo na mahalaga ang okasyong ito para kay Axel, Luna. Bago mo ko inaway. Paawa pa ni Millie. Hindi ko alam na ganyan kakababa, Millie. Pinal na sabi ni Luna bago umalis sa lugar na iyon. Nang walang luha kahit na punong-puno siya ng icing. Natanaw ni Luna ang isang parke at doon umupo. Madilim na at isang poste lang ang may ilaw ngunit walang pakialam si Luna at tinawagan ng ama. Papa? Basag man ang boses ay nagpatuloy si Luna. Totoo po ba? Anak, walang ibang nasambit ang ama. Sagutin niyo po ako, Papa. Bakit niyo po nagawa yun, Pa? Pagmamakaawa ng dalaga. Huwag mo na itong problemahin. Magiging maayos din ang lahat. Pasensya na kung hindi mo na makakauwi si Papa, ha? Natapos ang tawag ng ganun lang kaya't hindi alam ni Luna kung kanino siya maniniwala. Nagtagal pa si Luna sa parke at nang makitang 9:00 na ay saka pa lang siya nagpatuloy sa paglalakad. Walang balak na tawagan ng driver nila para magpasundo. Tumunog ang telepono ni Luna at na makita ngang ina niya ang tumatawag ay agad niya itong sinagot. Anong kagagahan na naman ang ginawa mo, Luna? Pareho kayo ng ama mong sak sa ulo. Pagod na ako sa inyo. Sabay baba ulit ng tawag. Sana kinamusta niyo man lang muna ako. Usal ni Luna sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa hinarang siya ng mga tambay. Uy, miss! Mag-isa ka lang? Malaswang ngumiti ang tambay. Gago! Huwag mong takutin! Ganito dapat. Miss, gusto mo, linisan ka namin? Ganda mo sana kaso ang tungis mo. Lumapit ang mga tambay na mukhang adik. Pakipot pa Sumama ka na kung ayaw mo masaktan. Nagwala si Luna nang hawakan siya sa buhok at amuyin ang leg niya.
Wag! Huwag mo akong hawakan, isusumpo ko kayo sa mga pulis. Parang awa nyo na. Sigaw pa niya. Hindi alam ni Luna nangyari ngunit bigla na lang dumating ang mga bodyguard ni Axel. Pinangakuan siya ni Axel na ngayon ay mababanaag ang bagyo sa mga mata at sinakay sa kotse. Matipuno ang pangangatawan ni Axel at kung tutusin ay kaya siyang buhatin ng isang praso lang ng binata. Nang makarating sa bahay ay dumiretso sila sa banyo at binuksan ni Axel ang shower upang tansyahin ang temperatura ng tubig. Kinuha ni Luna ang panghilod at tumanghod sa tubig nang hindi hinuhubad ang tamit at nagsimulang maghilod ng marahas at tumangis. Shh! Pasensya na. Luna, hindi na maulit. Nandito na ako, ha? Pag-aamo ni Axel habang inaawat ang kamay ni Luna. Munti ka na yun. Paano kung hindi ka dumating? Kasalanan ko pero paano nga kung hindi ka dumating? Sabay hagulkol ng dalaga sa dibdib ng lalaki. Shhh! Sabay pinatakan ni Axel ng halikan noon ng babae. Tinanungan din ni Axel ang dalaga na tanggalin ang icing na natuyo sa buhok nito. Maglinis ka na muna. Ipagtitimpla kita ng mainit na gatas habang naliligo ka. Tumalikod na si Axel matapos iyong sabihin at naligo naman si Luna. Totoo ba yung mga sinasabi ni Millie kanina? Usal ni Luna nang makarating siya sa kusina para sa gatas. Bumuntong hininga muna si Axel saka sumagot. Wala pang balita, Luna. Wala pang report na binibigay sa akin ng team ko. Kumusta ka? Pinaiimbestigahan mo si Papa. Di totoo nga. Sasaktang ani ni Luna. Luna, kinakamusta kita? Paanong kalmado ka matapos nung nangyari? Magalit ka naman. O magalit ka? Luna, kasi ako galit na galit ako sa ginagawa nila sa'yo. Pagsusumamo ni Axel, hindi iyon pinansin ni Luna. May mga nadisgrasya, di ba? May mga munti kang mamatay, alam ko. Pero paano si Papa? Matanda na si Papa para makulong, Axel. Batong tanong ulit nang umiiyak na si Luna. Si Mama, hindi niya ba kinakamusta si Papa? Pagpapatuloy pa ng dalaga. Tanging mga buntong hininga na lang ang naging sagot ni Axel. Ilang araw ang lumipas at lalong naging matunog ang isyu ng ama niya. Mula sa opisina hanggang sa paaralan ay kalat ang anomalya. Hoy, balita ko munti ka na makapatay Papa mo ah. Buska ng isang estudyante. Ano, Luna? Naghihirap na ba kayo? Gawin kitang sugar baby. Usal pa ng isa. Hindi binigyang pansin ni Luna ang mga iyon bagkusay pumunta sa parking lot kung saan naghihintay si Axel. Papa, ginagawan ko po yun ng paraan. Pakisabi kay Mama na huwag na siyang munang mag-isip. Naabutan ni Luna si Axel, nakausap ata ang ama. Axel, uwi na tayo. Usal ni Luna matapos ang tawag. Ayos ka lang ba? Dulog ni Axel. Oo. Sigurado ka? May umaway ba sa'yo sa loob? Ika pa ng lalaki at tinanaw ang paaralan. Wala, Axel. Uwi na tayo sa bahay mo. Ayaw ko muna umuwi sa bahay. Pinal na sabi ng babae. Kumain sila sa labas at tumiretso na ng uwi sa bahay ng lalaki kagaya ng gusto ni Luna. Malalim na ang gabi at hindi makatulog si Luna kaya nagpa siya itong puntahan si Axel sa kwarto na ngayon ay nakadapa at walang pang itaas. Axel? Malambing na tono ni Luna. Luna. Tila wala pa sa wisyong ani ni Axel. Anong problema? Tanong pa ng lalaki at umupo para maharap ng maayos ang dalaga. Nakatitig lang si Luna sa malalampot na labi ni Axel at sinunggapan agad iyon. Humalinghing si Luna ngunit hindi iyon tinugon ng lalaki. Ayaw mo? Tanong pa ni Luna. Matagal pa siyang tinititigan ni Axel bago siya halikan ng mariin. Axel! Ani Luna nang bumaba ang halik ng lalaki sa dibdib at sa ibang parte ng kanyang katawan. Sigurado ka ba dito, Luna? Tanong ni Axel kay Luna matapos niya itong patakan ng halik sa labi. Tumango ang dalaga at naramdaman agad niya ang pagkalalaki ni Axel. Masakit, Axel.
Taing ng dalaga. Shh! Sorry love. Amo ng binata. Mahal na mahal kita, Axel. Pasensya na kung dumagdag ako sa isipin mo. Hindi naman iyon ang intensyon ko. Ani Luna matapos nilang matapos sa pagsisiping ng lalaki. Hindi ka sakit sa ulo, Luna. Pasensya na. Hindi ko dapat yun nasabi sa'yo. Sabay yakap ni Axel sa kanya mula sa likod hanggang sa makatulog sila. Kahapon nang umalis kayo ni Stephen, galing ako sa rooftop. Ang ganda ng mga halaman doon. Kwento ni Luna, isang umaga. Maglagay ka rin ng halaman dito. Ako mag-aalaga. Gusto ko yung moonflower para... Pinutol ni Luna ang sinasabi niya na makitang hindi huminto sa pagbabasa ng dyaryo si Axel. Para ano? Tugon naman ni Axel habang nasa dyaryo pa rin ang tingin. Ituloy mo ang kwento mo. Nakikinig ako, Luna. We. Paano? Nagbabasa ka. Anong bulaklak ang gusto ko kung ganon? Paghahamon ng dalaga. Moonflower. Bakit yun? Tanong ni Axel na ngayon ay nasa kanya na ang tingin. Para di mo ko makalimutan. Nahihiyang ani Luna. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong kalimutan ka. Kung gusto mo ng bulaklak dito sa bahay, ayos lang. Ngunit gusto kong malaman mo na kahit wala mga bulaklak, palagi kitang naaalala. Marubtong, salaysay naman ng lalaki sabay halik sa tungko ng ilong ni Luna. Nagpa siyang umuwi muna ang dalaga sa kanilang bahay at nadatnan niyang nakasiwang ang pinto. At sa pag-aakalang nakauwi na ang ama niya, ay binuksan niya iyon. Papa! Excited na tawag pa niya ngunit iba ang naabutan niya. Sino ho kayo? Bakit kayo nandito sa kwarto nila, Papa? Basag na wika ng dalaga. Luna! Himala at nakauwi ka. Biglang sumulpot ang mama niya na matagal niya ring hindi nakausap. Sino siya, Mama? Bakit nasa kwarto niyo siya? Nagagalit si Papa. Humarap si Luna sa lalaki at nagsalita ulit. Hindi ko to sasabihin kay Papa pero kung sino ka man ho, umalis ka na. Ani pa ni Luna. Huwag kang bastos, Luna. Bumalik ka na kay Axel kung ganyan ang iaasal mo sa pamamahay ko. Ani pa ng ina. Nawala ng pakialam dalaga at nagpa siyang tumungo sa Singapura para mabisita ang ama. Ganun na lamang ang pagkahindik ng dalaga nang makita ang lagay ng ama niya. Papa! Pumuhos ang luha ng dalaga. Anak, anong ginagawa mo rito? Gulat na wika ng ama. Papa, uwi na tayo. Uwi na tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas na lang ikaw magpahinga. Aalagaan kita, Papa. Ang laki na ng pinayot mo. Iyak pa ni Luna. Ayos na ako dito, nak. Pasensya na sa nagawa ni Papa. Pag-amin ng ama. Naguguluhan pa rin ako, Papa. Ano po bang nangyayari? Usal ni Luna. Nakipagkasundo ako sa ibang kumpanya para sa proyekto ko. At hindi ko alam na pinulyaso pala nila yun. Paon din tayo sa utang. Kaya nagawa akong magnakaw sa kumpanya ni Axel. Paliwanag ng ama. Utang? Paanong baon tayo sa utang, Papa? Kulong sabi ng dalaga. Nalulung sa sugal lang yung inaanak. Nagdeklara ng bankruptcy ang kumpanya at binili iyon ng mga Nieves. Sagot ng papa niya. Sinamili? Gagawa ko ng paraan, Papa. Please, umuwi na tayo pa. Miss ka na ni Mama. Pagsisinungaling ni Luna. Hindi mo kailangan pagtakpan ng mama mo, Iha. Sagot naman ng ama. Sorry pa. Masyado akong lunod kay Axel para mapansin ang mga ganong bagay, Papa. Marahang ngiti lang ang naging tugon ng ama. Nagbawas ng tauhan si Luna para hindi na rin makadagdag pa iyon sa nagpapatong-patong nilang utang at nagpasya muna ang mag-aalaga sa ama. Papa, kain na ikaw. Para makainom na ikaw ng gamot, tapos magpapaaraw tayo. Magaang bungad ni Luna ay nung buksan ang kwarto ng ama. Pa, gising na po. Kalabit pa ni Luna dito nang maramdaman niyang may lamig ang ama. Doon lang din napansin ng dalaga ang mga gamot nito na nakasabog. Papa naman Papa, gumising ka dyan please. Nang matanto ng dalaga na wala na talagang buhay ang ama, ay tumawag siya sa ospital at doon idineklara ang pagkamatay ng ama. Vince?
Usal ni Luna nang may nag-abot sa kanya ng panyo. Kagang to, di ka malang nagsabi. Akala mo ata si Wonder Woman ka. Ani Beans na naiiyak na rin. Wala na ang papa. Iyak lang ng iyak ang dalaga hanggang sa nagdilim na ang paningin niya. Kumusta pakiramdam mo? Nasa ospital ka lang di talaga? Tanong ni Beans nang magising ang dalaga. Ano nangyari si Papa? Gulong usisa ni Luna. Kagagaling lang ng doktor, gaga. Bumuntong hininga pa si Beans at nagpatuloy. Ninong ako niyan ha. Bilhin candles. Anong sinasabi mo? Tanong ng babae. Puntis ka, girl. Ikaw ha? Sinunod mo Axel ko, kaloka ka. Ani Beans, sabay hila sa makapal na buhok ng dalaga. Hindi pwede, Beans. Hindi to yung panahon para dito. Ani Luna sa basag na boses. Ano? Ipapalaglag mo yan. Bukal sa loob mong bumuka ka tapos hindi mo pinanindigan yan? Hindi ikaw ang Lunang kilala ko. Asik ni Beans sa kanya. Oh, ayan telepono mo. Huwag ka na ulit aalis ng ganon. Walang nakalam kung saan ka nagpunta. Dagdag pa ng lalaki. Agad siyang kinabahan nang marinig ang ngalan ng lalaking sinisinta. Huwag mo munang sabihin kay Axel. Pakiusap ni Luna. Hindi ko nga malapitan si Axel dahil baka maamoy na siya ang tipo ko. Diyos me, yum! Reklamo ng bakla. Ilang oras lang ay pumunta na sila sa funeral home kung saan nakalagak ang ama. 2 araw lang ang burol at doon na rin niya napagpasyang ilibing ang ama sa bansa. Beans, pwedeng pahiram ng phone mo? Binigay iyon ni Beans kay Luna at umalis muna. Saktong pagbukas ng gadget ay bumungod sa kanya ang isang balita. Irene Andrada, asawa ng business tycoon na nakamamatay lang, ay nahuling may kasamang ibang lalaki. Tumanggi itong magkomento nang hingin namin ang panig nito. Ani ng reporter. Wala talagang balak tumalaw si Mama. Grabing pagpapagal ni Papa sa amin. Naiiyak na sabi ni Luna sa sarili. Gabi na at kakaunti na lang ang bisita nang dumating si Axel at si Millie. Condolences, dear Luna. Plastic na sabi ni Millie. Umalis ka rito, Millie. Wala akong gana makipagmabutihan sa'yo ngayon. Kunting respeto naman kahit bilang tao na lang. Walang amoy na bigkas ni Luna. Nakikiramay lang ako, Luna. Hanggang dito ba'y nagmamaldita ka pa rin? Pauna kayo sa utang kaya kailangan mo ng tulong namin ni Axel. Ani, Millie. Tama na yan, Millie. Hindi ito ang panahon para dyan. Striktong sabi ni Axel at tila napahiya si Millie kaya umalis ito. Magkasama kayong pumunta dito? Asik ni Luna. Hindi. Magkakasama silang pumunta nila Mama dito kasama mga magulang niya, Luna. Hindi sumagot si Luna at humilig na lang kay Axel. Agad naman iyon tinugon ng lalaki. Gusto mo ba muna magpahinga? Tumangulang ang dalaga sa tanong ng binata at agad siyang pinangko ni Axel at tinungo ang kwartong laan para pagpahingahan. Ibinaba siya ni Axel sa kama at kinumutan. Naghubad naman ng tuksido ang lalaki at tumabi sa dalaga. Magkaharapan sila at nakauna ng ulo ni Luna sa matipunong braso ng lalaki. Nag-aalala ako sa'yo, 2 araw na walang paramdam ay nakakabaliw, Luna. Mahinang anas ni Axel habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Naabala ba kita? Pasensya na. Ani Luna habang hinahaplos ang mukha nito. Hindi ganun yun, love. Nag-aalala kami lalo ako. Sa kung anong lagay mo. Sumamo ni Axel. Di ko alam, Axel. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako kahit na ang ginawa ko lang naman magdamag ay tumulala. Si Vince ang humaharap sa mga bisita kasi hindi ko alam kung paano ko sila haharapin. Gayong ako sa sarili ko, hindi ko alam paano tatanggapin na wala na si Papa. Tapos si Mama. Hinapit siya ni Axel at idiniin ang ulo niya sa malapad nitong dibdib. Walang salitang namutawi mula sa lalaki kaya't nagpatuloy si Luna. Parang hinintay lang ako ni Papa. Di ko pa nga siya naaalagaan ng matagal. Aayain ko pa sana siya magpa-araw tapos papakainin ko siya ng marami kasi ang laki ng pinayat niya, Axel. Siguro pagod na si Papa. Siguro hindi na rin kaya ng konsensya ni Papa. Alam niya rin yung kay Mama. Alam mo ba yun, Axel? Tanong ng dalaga.
Lalong humigpit ang yakap sa kanya ng lalaki at bumuntong hininga lang muli ang binata saka sumagot. Alam ko. Pasensya na kung itinago ko. Ayaw ni Tito na malaman mo yon kasi gusto niyang bigyan ka ng masayang pamilya. Paano mangyayari yun? Wala naman siya. Agul-gul pa ng dalaga. Ako, Luna. Nandito ako. Aalagaan kita, tatratuhin kita ng tama, at mamahalin ng higit pa sa sapat. Ani Axel bago siya hinalikan ng marahan. Buong gabi siyang inalo ni Axel at hanggang sa matapos ang libing ay hindi siya iniwan ni Axel. Umalis na rin si Vince. Kasama ng mga nakipaglibing at halos si Axel ang nag-aasikaso ng lahat. Umupo si Luna sa damuhan kung saan nakahimlay ang ama. Walang pakialam kung puno ng putik dahil sa ulan. Papa, mahal na mahal kita. Sana nasabi ko yan sa'yo bago ka nawala. Salamat po kasi hindi mo pinagkait sa akin yung mga bagay na gusto ko maranasan. Miss na kita, Papa. Anas ni Luna. Lalo siyang naiyak nang maramdaman ng mainit na yakap ni Axel mula sa likod at ang magagaang halik nito sa kanyang balikat. Magpahinga ka muna, love. Sabay tayo uwi mamaya. Ayos lang ba sa'yo yun? Ani ni Axel nang makasakay sila sa pribado nitong eroplano pa uwing Pilipinas. Opo. Usal ni Luna na antok na antok. Nung makababa ay dumiretso agad sila sa sasakyan ng lalaki at nagmaneho pa uwi. Love, pwede tayo daan sa coffee shop? Gusto ko matcha tapos maraming strawberries. Biglang sabi ni Luna. Bumaling sa kanya si Axel at sumagot. Sigurado ka, love? Sa pagkakatanda ko, ayaw mo ng matcha. Gusto ko na ngayon. Please po. Pagpapakyut pa ni Luna. Pinisil lang ni Axel ang baba ng babae bilang tugon. Sumasayaw-sayaw pa si Luna habang umiinom ng matcha hanggang sa makarating sila sa bahay. Malambing na yumapos si Luna sa lalaki at panay naman ang halik sa kanya nito sa ulo hanggang sa makaupo sila sa sala. Anong plano mo, Axel? Hindi ka na bumabata. Ipapakasal ka ba kay Millie? Nanubig ang mga mata ng dalaga sa sinabi. Shh! Hindi ko gusto si Millie. Ako ang mamimili kung sino ang aking pakakasalan. Hindi kumibo ang dalaga kaya nagsalita ulit si Axel. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay, Luna. Kung hindi pa yun malinaw sa'yo. Mahal mo po ako? Pagkaklaro ni Luna, tuwang-tuwa sa mga lumalabas sa bibig ng lalaki. Mahal na bahal, Luna. Ani Axel at hinalikan siya sa sentido. Ganda ko, no? Mahal na mahal kita, Axel. Wika ni Luna. Sobra, love. Klaro pa ni Axel. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting naging maayos ang buhay ni Luna. Hiling niya na ganon din ang kay Axel. Nag-drop si Luna sa pag-aaral dahil sunod-sunod ang pambubuska sa kanya at nagdudungisan ang pangalan ni Axel dahil doon. Bumukas ang pinto hudyat na nakauwi na si Axel mula sa trabaho. Mahal! Nagluto ko ng pagkain. Sa lubong ni Luna, agad naman siyang ginawaran ng halik ng lalaki. Ayan, sinigang lang. Hindi pa ako sanay pero nag-aaral ako para pag-uwi mo, may pagkain ka na. Yay! Salaysay pa ng babae. Hindi naman kumibo ang lalaki at pulos pagkamangha naman, mababanaag sa mga mata nito. Tumawag sa akin ang dinyo. Paunang banggit ni Axel habang kumakain sila. Galit ka ba? Tansyang tanong ni Luna. Hindi, love. Gusto ko lang malaman bakit ka nag-drop. Inaaway ka pa ba nila? Marahang sagot ni Axel. Hindi naman. Gusto ko sana mag-umpisa ulit. Yung kursong gusto ko, saka nagamit ni mama yung trust fund ko. Kailangan ko pang pag-ipunin ng pag-aaral ko. Salaysay ni Luna. Hayaan mong tulungan kita. Alam kong kaya mo pero nandito naman ako, Luna. Sabi ni Axel. Hayo ko, Axel. Lalo ko lang mapapatunayan sa iba na pera ang habol ko sa'yo kahit hindi. Pagmamatigas pa ng dalaga. Nga pala, may nakita akong invitation celebration nyo, mahal. Success yung proyekto mo, love. Sasama ka sa akin sa party. Tango naman ni Axel. Party?
Yay! Makuliting sabi ng dalaga. Dumating ang araw ng selebrasyon. Polo shirt at pantalon ang suot ni Axel samantalang si Luna ay dress lamang na medyo maluwag sa may bandang tiyan para hindi maipit ng baby kahit na wala pa naman siyang baby pump. Biglang umingay ang bar nang dumating sila ni Axel. Nag-sprinkle din sa loob ng tubig kaya't basang-basa sila at doon nagsimula ang tunay na party. Luna? Vince? Ginagawa mo rito? Gulat na ani Luna. Gaga? Ikaw anong ginagawa mo rito? Buntis ka, hoy. Nandito ako kasi nandito boylet ko. Bakit? Hindi sumagot si Luna sa tanong ni Vince. Dahil nang lumingon siya kung saan si Axel, ay basang-basa ito. Ang daming babaeng umahaligid. Hindi pa nakatulong na bakat ang mga muscle nito. Naginit agad si Luna sa nakita ngunit napawi iyon ang may sumayaw na babae sa gilid ni Axel. Tumayo si Luna mula sa pagkakaupo. Mabilis na lumapit kay Axel sabay hila sa kamay nito sabay sabing, "Uuwi na tayo, Axel Tor." Nagulat si Axel sa inasal ng babae at nagpaalam saglit sa mga kasamahan bago tulugan ang kasintahan. Nang nasa sasakyan sila ay walang namutawing salita sa kanilang dalawa hanggang sa makauwi. "Galit ka ba?" Tanong ni Axel nang nasa kwarto na sila. "Hindi. May dahilan ba para magalit ako?" Maarteng sabi ni Luna. "May nagawa ba akong mali kung ganon?" Hindi sumagot si Luna sa tanong ni Axel. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi mo sasabihin ang nararamdaman mo sa akin, Luna." Dagdag pa ni Axel bago tumalikod at pumasok sa banyo. "Di mo na ako mahal? Bakit mo ako tinatalikuran? Di mo na ako mahal, ha?" Ani Luna nang sinundan si Axel sa banyo. "Ha? Kukuha lang ako ng tuwalya para punasan ka. Basa ka. At baka kayo magkasakit kapag natuyuan." Tila gigil na sabi ni Axel. "Sabi mo ako lang babaeng mahal mo. May sumasayaw pa kanina sa gilid mo. Malalaki ang dibdib. Ganun ba ang tipo mo? Wala akong ganun, Axel." Biglang salaysay ni Luna. Sapog nang umiti si Axel saka lumapit kay Luna at mainit itong hinalikan habang kinakalas ang pagkakatali ng damit nito. "Ikaw ang gusto ko, Luna. Ikaw ang kailangan ko." Bulong pa ni Axel sa tenga ng dalaga na mas lalong nakapagpainit dito. "Tapos ka na?" "Ako naman." Tukoy ni Axel sa problema. "Sino nagsabi sa'yo na pwede kang makipagbulungan ng ganon kalapit kay Vince?" Asik ng lalaki at marahas na pinunit ang damit ng kasintahan. Halinghing ni Luna. "Sagutin mo ko, Luna." Gigil na sabi ni Axel habang naglulumikot ang kamay nito. "Lalaki ang gusto ni Vince, please, Axel." Pagmamakaawa ni Luna, sabay sabunot kay Axel dahil sa mga emosyong pinararamdaman nito sa kanya. "Gusto kitang parusahan pero hindi rin kita matiis, pak." Ani Axel hanggang sa sabay nilang naarok ang rurok ng langit. "Mahal na mahal kita, Luna. Ikaw lang." Bulong pa ng lalaki. "Saglit lang, mahal," sabi ni Luna. Isang mapayapang umaga sa hardin ni Axel. "Bakit?" Gulong sabi ng lalaki. "Tayo ka lang dyan. Magbibideo tayo. Dyan ka lang, ha? Kita ko sa social media. Dami nang aangkin sa'yo." Sabi pa ng dalaga habang inaayos ang camera ng phone ni Axel. Nag-start na mag-play ang video at pumesto na ang dalaga. Magkatabi sila kaya't lalong nadipina ang tangkad ni Axel. "If you wanna get to him," seryosong sabi ni Luna sabay turo sa lalaki at humarap ulit sa camera, "you have to go through me first." Dagdag pa ni Luna at sarili naman ang tinuro. Tiningnan muna ni Luna si Axel na ngayon ay tuliro pa rin sa nangyayari. Lumapit si Luna at tumingkayad para halikan ang pisngi ng lalaki ngunit hindi iyon abot ni Luna. Kaya kinailangan pang yumuko ni Axel para sa halik. "Kiss pa!" sabi pa ng dalaga saka humagikik. Pagkatapos ng halik ay nagsalita ulit si Luna sa kamera. "Best brother ever!" Seryosong sabi ni Luna kapag kuwan ay natawa rin. Umiling na lang si Axel at saka tumawa. "Maagang puputi ang buhok ko sa'yo, Luna." Ani Axel na sabay nilang ikinatawa. "Sorry, Daddy. I-post mo yan, ha? Pangbubus ka naman ni Luna." Kinabukasan ay may pasok na si Axel at napagpasyahan naman ng dalaga
na mamasyal sa mall at kumain na rin ng matcha. Humarap si Luna sa salamin at doon ay kita na niya ang umbok sa tiyan niya. Sigurado siyang kahit paano ay napapansin iyon ni Axel. Kinuha ni Luna ang cellphone at tinawagan si Axel para magpaalam. Mahal, lalabas muna ako. Bungad ni Luna nang sagutin ang tawag niya. Sino to? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo para masabihin ko sa boyfriend ko? Nanigas si Luna nang marinig sa kabilang linya ang pangalan ni Millie. Agad na pinatay ni Luna ang phone at umalis. Okay lang yan. Later na lang natin kusapin si Daddy baby ha. Bawal sa baby ang stress. Pareho pa naman tayong baby kaya kakain tayo ng masarap sa mall. Pagkausap pa ni Luna sa sarili habang hinahaplos ang tiyan. Nagmaneho si Luna papuntang mall kaso tila may sumusunod sa kanya. Ngunit bago pa niya masilip ang side mirror ay may bumunggo na sa sinasakyan niya. Dahilan para mahulog sa tulay ang sinasakyan niya. Baby! Sigaw ni Luna nang maramdaman niya ang impact ng tubig sa katawan niya. Nakalabas si Luna sa sasakyan. Bago pa iyon, lamunin ng tuluyan ng ilog at agad lumangoy patungo sa ilalim ng tulay para umahon. Hanapin niyo! Baka nakatakas! Kung hindi babayaran ng utang ng ama niya, ay siya dapat ang kapalit! Sigaw ng isang lalaki na mukhang parte ng sindikato. Gaano ba kalaki ang utang namin para habulin ako ng sindikato? Takot na sabi ni Luna sa sarili. Ayun! Habulin niyo! Mga gunggong! Sabi nung nakaitim matapos makita si Luna. Mabilis na tumakbo palayo si Luna hanggang sa makakita siya ng truck na puno ata ng prutas at doon nagtago. Nanatili doon si Luna hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya at nang magising ay nausad ang sasakyan. Muling bumalik sa realidad si Luna nang marinig ang tawag ng kumupkop sa kanya. Iya, anak, magpahinga ka muna riyan. Tawag ni Nanay Celine. Sige ho, Nanay, tapusin ko lang po itong pagtatanim. Tugon naman ni Luna. Akala ko ba ay luluwas ka pabalik ng Maynila? Malapit ka na mga anak iha. Sabay pa ang abot ng kamote sa kanya. Opo, Nay, luluwas po ko. Nag-iipon lamang po ng pamasahe. Malapit naman na ho ako makakumpleto. Halos 6,000 po ang pamasahe, Nay. Magalang namang tugon ng dalaga. Tanggapin mo na kasi anak yung alok ko. Wala na rin naman ako paggagamitan ng aking ipon. Pagpupumilit pa ng matanda. Salamat po, Nay, pero hindi ko matatanggap yun. Tanggi naman ni Luna. Natapos ang araw nila ni Nanay Saling sa bukid at tumiretso na sa silid niya ang dalaga. 4,875. Ang bilis ng panahon, nak. Mag-6 na buwan ka na agad. Di bale, konti na lang anak. Makikita na ulit natin si Daddy. Lumipas ang ilan pang araw at nabuno na ni Luna ang pamasahing kailangan niya para makauwi ng Maynila. Nay! Makakauwi na ho ako ng Maynila. Masayang wika ni Luna kay Nanay Saling habang nagluluto ito ng hapunan nila. Nako, mabuti naman kung ganoon. Kung ganoon ay kailan ang alis mo? Usisa ng matanda. Baka ho sa isang araw na. Ayos lang po ba, Nay? Ano ka ba? Oo naman. Basta't ipangako mo na aalagaan mo ang sarili mo pati ang apo ko, ha? Masuyong usal ng ginang. Maraming salamat po sa pagkukupon sa akin, Nay. Hindi ko po makakalimutan ang araw na nagtagpo tayo. Naiiyak na sabi naman ni Luna. Huwag mo kaming kalilimutan kapag nakarating ka na sa Maynila, ha? Ani ng matanda sabay yakap sa dalaga. Hindi, Nay. Nang makalapag ang eroplano sa Maynila, ay nagkalat ang mukha ni Axel sa mga billboard at iba pang plataporma na nakadisplay sa airport. Anak, iilang buwan lang tayong nawala pero ang layo na agad ng narating ng daddy mo. Magaang bulong ni Luna sa tiyan niya. Para po, taxi! Sigaw ni Luna. Saan po kayo, ma'am? Tanong ng driver. Sinabi ng dalaga ang address ng opisina ni Axel at ilang oras lang ay nakarating na sila doon. Ma'am Andrada? Ang tagal niyo rin pong nawala. Bati sa kanya sa front desk. Nandiyan ba si Axel? Tanong ng dalaga. Ay nako, umalis po sila kasama ni Sir Stephen. Pero ang sabi naman po ay babalik din sila ngayong araw. Salaysay naman ng babae sa front desk. Pwede na ba akong pumasok kung ganon? Nahihiyang sambit ng dalaga. Po? Oo naman.
Ma'am, may gusto ho ba kayong kainin? Pangusisa pa kay Luna. Maraming salamat. Busog pa ako eh. Magsasabi na lang ako kung meron man. Kayo rin, kumain din. Bili naman ni Luna at pumanik na. Pumasok ang dalaga sa opisina ni Axel at doon pinagmasdan ng mga larawang nakasabit sa opisina. Kasama na rin ang mga tropeyong napanalunan nila sa karera. Anak, ang galing-galing ng daddy mo. Tila sumagot ang bata sa tinura ng dalaga nang sumipa ito na siyang ikinatawa ni Luna. Nang mainip si Luna, ay tumawag siya sa front desk at nakisuyong kumuha ng moonflower sa rooftop ng building at sa cupcakes. Heto na po ma'am, may pagkain din po pala dyan kung sakaling magutom ho kayo. Tawagan ko po si sir at sabihin nandito ho kayo? Tanong ng empleyado. Hindi na salamat, hintayin ko na lang siya dito. Salamat din sa pagkain at sa bulaklak. Kung gayon ay maiwan ko na ho muna kayo. Paalam ng babae at umalis na. Kumain muna si Luna ng tinapay na bigay sa kanya at nang hindi makontento ay inilabas niya ang sumang pabaon sa kanya ni Nanay Saling. Nabusog ka ba, baby? Ako rin, nabusog. Pagkakausap pa ni Luna sa anak. Tumayo si Luna at nagtungo malapit sa malaking bintana sa opisina ni Axel kung saan nakapwesto ang bilugang lamesa at doon nilapag ang bulaklak at vase. Hala, nalaglag! Bulong ni Luna nang malaglag ang isang bulaklak. Sinubukan niyong abutin ni Luna nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Sa pag-aakalang mula iyon sa front desk, ay hindi na siya nag-abalang lingunin iyon at sinubukan pa rin kuhanin ng bulaklak kahit na malaki na ang tiyan niya. Luna? Natulo si Luna nang marinig ang baritonong boses na matagal na niyang kinasasabikan. Axel? Bulong ni Luna. Nag-init ang sulok ng mata ni Luna nang makita niya kung gaano kalungkot ang minsay puno ng buhay ng mga mata ni Axel. Agad sinubsob ni Axel ang mukha sa liig ng babae at doon tumangis. Ang tagal kitang hinanap, Luna. Ang tagal. Reklamo ni Axel habang mahigpit na yakap ang dalaga. Axel, sorry. Walang ibang masabi si Luna. Dahil yakap-yakap siya ni Axel ay sigurado si Luna, naramdaman ni Axel nang sumipa ang anak nila. Baka sa mukha ni Axel ang gulat nang mag-angat ito ng tingin sa kanya. Anak natin? Sa bahay ka ba uwi? May moonflower doon. Ani Axel nang lingunin nito ang bulaklak na nasa lamesa. Stephen, hindi mo na ako babalik. Nandito ang asawa ko. Mabilis na sabi ni Axel sa telepono nang hindi winawaglit ang tingin sa kanya. Asawa? Hindi nga nakasave sa phone mo number ko? Pagmamaldita ni Luna. Anong hindi? Hindi ba't ikaw ang nag-save ng number mo sa phone ko? Gulong sabi naman ni Axel. Bakit sabi ni Millie? Magpapaalam ako sa iyo nung araw na yon para sana kumain sa labas. Kaso pagtawag ko, si Millie ang sumagot at sinabing hindi raw nakasave ang number ko sa iyo. Sabi pa niya, sabihin ko pangalan ko para masabi niya sa boyfriend niya. Boyfriend niya, Axel? Gigil na sabi ni Luna. Hindi ko alam na tumawag ka. Nasa board meeting ako at naiwan ko ang telepono dito. Hindi ko naging girlfriend si Millie. Ikaw. Ikaw at ikaw lang, Luna. Linta niya ni Axel. Gusto mo ba munang magpahinga? Mag-usap tayo. Tumango naman si Luna at si Axel na nagbitbit ng gamit ni Luna. Nandiyan pa rin ang mga gamit mo. Hindi ko pa ginagalaw. Uwi ka na ni Lucky. Nag-lunch ka na? Tanong ulit ni Axel. Hindi pa. Ikaw ba? Uwi ka ng dalaga. Shit. Saglit lang. May gusto ka pa kainin? Paano si baby yan? Ano kakainin mo, love? Ayos lang ba kung may sabawang ulam? Tugon ni Luna. Saglit lang to Sabi ni Axel sa kanya saka siya hinalikan sa noo tapos ay humalik ito sa tiyan niya saka nagluto. Hindi naman nakontento sa panonood si Luna kaya tumayo ito mula sa pagkakaupo sa high chair. Saka tumungo kay Axel para yakapin mula sa likod. Miss na miss kita, Axel. Pasensya na kung natagalan bago ako makabalik. Hindi kasi ganun kalaki ang sahod sa probinsya kaya medyo nahirapan ako mag-ipon. Malumanay na sabi ni Luna. Shh! Ang mahalaga, magkakasama na tayo.
Salamat sa pagpupursiging makabalik, mahal. Ang tapang-tapang mo, love. Ani Axel. Sa buong pagluluto ni Axel ay nakayakap lang si Luna sa kanya. Kain ka pa. Usal ni Axel habang hinahaplos ang malaking tiyan ni Luna. Nang mabusog ang dalaga ay mabilis itong inantok kaya binuhat na siya ni Axel at marahang hiniga sa kama sakay ito tumibid doon. Pagagising ni Luna ay madilim na sa labas kaya naman nagpa siya ulit siyang maligo at magbabad sa bathtub. Luna! Luna! Halos wala pang 10 minuto nang tumayo si Luna sa kama ay nagising agad si Axel. Dito ako, mahal. Sa banyo po. Tugon ni Luna. Maya-maya pa ay sumungaw na si Axel sa pinto at pumasok. Naghubad ang lalaki at walang saplot na lumublob din sa bathtub kasama ni Luna. Daming natapang tubig, love. Sayang. Ani Luna bago humarap kay Axel. It's alright, mahal. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Tanong ng lalaki. Opo. Katatanggap ko lang ng report kanina sa Visayas ka napunta. Barahang wika ng lalaki. May gustong kumuha sa akin bilang kabayaran daw sa utang ni Papa. Sila rin ata ang bumanggu sa sasakyang gamit ko. Hinabol nila ako hanggang sa nakapagtago ako sa isang sasakyang puno ng prutas hanggang sa nakatulog ako sa sobrang pagod. Gaano ba kalaki ang utang ni Papa para magkaganon? Humilig si Luna sa lalaki at nagpatuloy habang ang lalaki naman ang hinahaplos-haplos ang kanyang tiyan. Pagkising ko, nalaman ko kay Nanay Celine na sinakay yung truck sa sasakyang pandagat kaya ako nakarating ng Bisaya. Si Nanay Celine ang kumupkup sa akin. Siya rin ang nagpasok sa akin sa trabaho na pagtatanim kahit labag sa sarili niyang pagtrabahuin ako dahil sa lagay ko. Salaysay ng dalaga. Ang tapang-tapang mo, mahal. Hindi ka na nila masasaktan. Naayos ko na yun kaya huwag ka na ulit mawawala sa paningin ko. Ani Axel, sabay halik nito sa ulo ng dalaga. Kumusta ang naging pagbubuntis mo? Hindi niya ako pinahirapan, Axel. Nakakangalay lang kasi. Ang laki na ata niya. Lagi siyang gutom. Palaban din ang anak natin, mahal. Nahal, nang mawala si Papa ay alam ko nang nagdadalang tao ako. Hindi ko masabi sa'yo kasi alam ko ang dami mo pang pinoproblema. At ayokong dumagdag kasi walang-wala rin ako. Well, hanggang ngayon din naman. Huwag mong sabihin yan, Luna. Nandito ako. Walang halaga ang yaman ko kung wala kayo sa buhay ko. Sinakop ni Axel ang bibig ng dalaga na nauwi sa pagsisiping. Nang parehong marating ang sukdulan, ay binanlawan ni Axel ang kasintahan at ang sarili saka ito binihisan at inilagak sa kama. Magandang umaga, bati ni Axel sa kasintahan. Ang sakit ng katawan ko, Axel. Reklamo ng dalaga. Sorry, nasabik lang. Sabay halik sa tungki ng ilong niya. Tara na, nagluto ko ng umagahan. Anyaya pa ng lalaki. Wala kang pasok? Tanong naman ni Luna habang naglalakad sila papuntang hapag. Si Papa muna raw ang bahala. Gusto ka nilang makita, ngunit ang sabi ko ay sa susunod na lamang. Turan ni Axel. Ayos lang naman, mahal. Tugon ni Luna. Nagpa-schedule ako para sa check-up mo. Ani pa ni Axel. Ang gwapo mo. Biglang sabi ni Luna habang kumakain. Hindi ko tuloy alam kung alin yung gusto ko. Kung yung clean cut at walang bigote o yung mahaba ang buhok mo at may manipis na bigote. O kung yung nakasalamin ka o hindi. Litanya pa niya. Unang gabi matapos makabalik ni Luna sa bahay ng binata, ay tinawagan si Axel ng kanyang ina. Anak, Axel, sabi ni Stephen ay nakabalik na si Luna. Kamusta siya? Pwede ba kaming bumisita? Ani ng ina ni Axel. Opo, ma. Siguro po ay sa susunod na araw na lang kayo bumisita. Ma, aalis po kami bukas ni Luna. Magalang na tugon naman ng binata. Kumusta ka naman? Mapaglarong tanong ng mama ni Axel. Masaya, ma. Halakak pa ng binata. Kasama niyo po ba si Papa? Pwede ko hubang makausap? Eleganting tumawa ang ina at sumagot.
Oo naman, sandali. San? Bati ng papa niya. Papa, pwedeng humingi ng pabor? Depende. Anong pabor ba yan? Biro pa ng ama niya. Kailangan po ko ni Luna. Ayos lang po ba kung hihingi ako ng tulong sa kumpanya? Gusto ko pong tutukan muna si Luna. Tura ng binata. Matapos ng tawag na iyon ay nagpasya silang magpakonsulta sa doktor para sa pagtatalang tao ni Luna. Good morning po. Pakihubad na lang po ang damit sa kahiga po dito after. Utos ng doktor. Hinga po tayo ng malalim. Ani pa ng espesyalista. Ouch! Daing ni Luna sabay hawak sa kamay ni Axel habang si Axel naman ay kinakalma ang kasintahan. Heartbeat po yun ng anak namin, Dok. Naluluhang sabi ni Luna. Sa kabilang banda, si Axel naman ay nag-iinit ang sulok ng mga mata. Pinakikiramdaman ng batang nabuo dahil sa pagmamahalan nila ni Luna. Oh, lalaki ho ang anak niyo, mister. Masayang anunsyo ng doktor. Salamat, Luna. Maraming salamat. Mahal ko. Mahal na mahal kita. Natapos noon ay nagayang kumain si Luna. Mahal, gusto ka Japanese food? Hirit ni Luna. Oh, ayaw mo seafood? Takang tanong ni Axel. Ayaw, Japanese food, love. Love you, daddy. Ani Luna sa pambatang boses. Pinatakan naman niya ng halik si Luna. Okay, pagkatapos ito ay mamili tayo, kaya mo pa ba? Usisa pa ng binata. Anong tingin mo sa akin kaya ko, Axel? Inis na sabi ni Luna. Chia love, tinatanong lang kita. Aliw na tugon ni Axel. Nang matapos mamili, ay nag-aya na ring umuwi si Luna. Mahal, pahirampon? Utos ni Luna. Wala namang pagatubiling binigay niya iyon kay Luna. So guwapo. Kilig na sabi ni Luna matapos siyang kuhanan ata ng litrato. Anong ginagawa mo? Ganda. Pang-uuto pa ni Axel. I-story ko siya sa Instagram, daming naghahabol na sa yung babae. Ako lang babae mo dapat. At ganun na nga ang ginawa ni Luna. Ikaw lang naman talaga, Luna. Whatever. Arte pa ni Luna. Love, kila mama muna tayo tutuloy. Gusto ka nilang makita. Ulat ni Axel. Hala, makikita ko sila tita? Excited na tugon naman ng dilaga. Yes, love. Okay, pili mo akong milk tea, mahal ha? Natawa na lang si Axel sa tinura ng kasintahan at bumiyahe na sila. Oh, may iha! Eksahiradang ani ng ina ni Axel at nakapamewang na humarap sa kanya. Axel Thor, hindi mo sinabi sa tawag. Easy love, matanda na si Axel. Ani naman ng ama ni Axel sa kahinapit ng yakap ang ginang. Tita, pasensya na po. Oh no, iha. Sa akin ka muna at kakausapin ng papa niya si Axel. Nagtatampo ako, Axel Thor. Sorry ma. Ani Axel sa kalumapit sa ginang at hinalikan nito sa sentido. Pagkatapos ay lumapit naman si Axel sa kasintahan at bumulong. Love, sa kwarto ka ha? Magkukwentuhan lang kami ni Papa. Pahinga kayo ng maaga ni baby. Kagaya ng mungkahi ng ginang ay dumiretso sa may kusina sina Luna. At ang ginang samantalang sa may hardy naman ang mag-ama at doon nag-inuman. Kumusta ka, iha? Ayos naman po, tita. Pasensya na po. Ngayon lang ako nakabalik ulit. Ani Luna. Ayos lang, anak. Maaari mo bang sabihin sa akin? Ano nangyari? Magkakaapo na kami. Tita pa rin ang tawag mo sa akin. Mama na lang, nak. Kalmadong ani ng ginang. Sa Visayas po ako napadpad. Ang sabi po ni Axel may sindikatong gustong kumuha sa akin bilang kapalit ng utang ni Papa pero ang sabi naman po niya, naayos na niyo yun. Kahit wala namang dapat pang ipag-alala. Matagal po akong nakabalik kasi hindi po pala kasing rangya ng buhay na sa syudad ang buhay doon. Salaysay ni Luna. Anak, alam mo simula nang mawala ka, parang nawala rin sa amin si Axel.
Naging may initin ng ulo at palagi lang nasa opisina. Kahit walang tulong ng ama nagawa niyang pabagsakin ng mga naging kompetensya niya. Alam kong ayaw iparating ni Axel sa'yo sa maikling panahong wala ka. Nabawi niya sa mga nyebes ang kumpanya ng ama mo. Ani ng ginang habang hawak-hawak ang kamay ni Luna. Po? Pero po, nabili yun ng pamilya ni Millie. Kulong usal ni Luna. Hindi ko rin alam, anak, kung paano nagawa ng anak ko yun, pero base sa investigasyon kasabwat ng sindikato ang padre de pamilya ng Niepes. Si Millie po? Pang-uusisa pa ni Luna. Alam mo, Iha, kilala ko ang anak ko kaya kahit sabihin niyang concern lang siya sa'yo, nung una ay alam kong may pagtingin na siya sa'yo. Si Millie ay nang ibang bansa dahil sa kahihiyang dulot ng kanyang ama kaya hindi mo na dapat pa iniintindi ang mga bagay na iyon dahil alam kong mahal na mahal ka ni Axel. Mahal ka namin, nak. At ang pamilyang bubuuin nyo ng magkasama. Wika ng ginang at matapos pa ang kamustahan tungkol sa kanyang pagbubuntis ay nagpasya na silang pumanik para magpahinga. Love, cuddle, lambing po. Cute na sabi ni Axel nang makapasok sa kanilang kwarto. Axel? Naguguluhang sabi naman ni Luna habang nakahiga at nanonood ng pelikula. Cuddle. Pinal na salita naman ni Axel. Amoy ang alak sa mabango nitong hininga at sumubsob sa dibdib ni Luna. Huwag mo na ulit akong iwan Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Natawa na lang ang dalaga sa tura ng lalaki hanggang sa makatulog ito. Magandang umaga. Malalim na bati ni Axel. Nagpatak ang lalaki ng halik sa labi niya pati na rin sa tiyan niya. Dahilan na rin siguro ng pagsipa ng bata. May hangover ka, mahal? Ani Luna habang hinahaplos ang makapal na buhok ni Axel. Umiling si Axel at naghumiksik pa sa dalaga kaya't natawa ang dalaga. Mahal, anong ipapangalan natin sa kanya? Ani Luna sabay haplos sa tiyan. Axton Lux. Hindi pa rin ako makapaniwala na magiging ama na ako, Luna. Dahan-dahang sambit ng binata na ikinatubig ng mga mata niya. Humahalakak ang dalaga at nagsalita. Huwag mong turuan mong babae ito, ha? Sa labas kayo ng bahay matutulog talaga. Naku! Hindi, Luna. Kung ano na naiisip mo dahil sa internet. Ani Axel. Ay, speaking of mahal, medyo ulit tayo. Post mo ulit ako, ha? Kilig na sabi ni Luna. Anong gagawin ko? Tanong ni Axel. Wala, i-flex mo lang yung biceps mo, ha? Hindi ba ganito? Sasabihin ko na I can go out. Tapos magpipake ako ng ubo tapos sabihin ko ulit I'm sick. Tapos after ko sabihin yun, i-flex mo muscle mo. Like iipit mo pero hindi naman super ipit, ha? Ipit mo yung face ko sa braso mo. Like this. Sabay pakita ng video. Di mo kailangan panoorin ng mga yan, Luna. Sayong-sayong katawan ko. Ang harot mo, bilis na kasi. Pagmamaktol pa ni Luna. Alright. Pagsuko ni Axel at ginawa ang trend na picture. Ilang araw na malagi ang magkasintahan ang dalawa sa mansyon ng mga Wolfgang at hindi lumipas ang isang araw na hindi na ipaparamdam ni Axel ang pagmamahal sa dalaga. Mahal, pagkapanganak ko, magtatrabaho na ako tapos mag-aaral ako, ha? Sambit ni Luna habang namimili sila. Kung saan ka masaya, Luna, nandito lang ako, nakasuporta sa'yo. Ani Axel, sabay kuha sa kamay ng dalaga at hinalikan ito. Ano pang gusto mo? Huwag puro sitsarya, Luna. It's bad para sa inyo ni Axton. Striktong usal naman ni Axel habang namimili. Unti lang yan, mahal. Hindi naman yan ubusin ni baby agad, promise po. Yung strawberry na lang, mahal, tapos yogurt po. Tara, sabi ni Axel. Mukhang masungit ang lalaki ngunit nakakatawang pagmasdan sapagkat nakapormal itong suot habang may hawak na pambabaeng bag. Ang bag ni Luna. Axel? Si mama ba yun? Mahinang sabi ni Luna sa nanginginig na boses. Shh! Nandito ako, love.
Ibinaling ni Axel ang paningin sa harap nila at napagtantong ina nga iyon ni Luna. Tinignan niya yung tiyan ko, Axel. Wala siyang pakialam sa apo niya. Pinili niya pa rin yung lalaki niya. Ani Luna, habang mariing nakahawak sa kamay ni Axel. Habang ang binata naman ay hinaplos ang tiyan ni Luna. Hindi nagsalita si Axel at hinayaang maglabas ng sama ng loob ang dalaga. Siguro hindi pa ngayon pero gusto kong dumating ang panahon na mapatawad ko na si Mama sa nagawa niya kay Papa. Dagdag pa ng dalaga. Hindi na nakatiis pa si Axel at nagpakasal sila ng lihim ni Luna. Dahilan kung bakit sila ngayon nasa biyahe papunta sa bahay ni Nanay Saling sa Visayas. Baka magtampo si Mama kapag nalaman niyang nagpakasal tayo ng sekreto. Usal ni Luna. Ako bahala kay Mama. Gusto niya ng enggrande pero hindi na ako makapaghintay na mapaksalan ka. Pasensya na kung biglaan. Sabay halik ni Axel. Sira, wala naman problema sa akin yun. Ani Luna. Nanay Saling. Tawag ni Luna mula sa bakuran ng matanda. Anak, Diyos ko, ang laki na ng tiyan mo. Pumiyahi ka pa. Sumilip ang matanda mula sa bintana at agad na binuksan ng tarangkahan ng mapagsinong tumawag. Huwag po kayong mag-alala. Nanay at alagang-alaga po ako ng aking asawa. Ani Luna matapos magmano. Magandang gabi ho. Maraming salamat po sa pagtanggap at pag-aaruga kay Luna. Nagmano rin ang lalaki na ikinatuwa naman ng matanda. Ay nako, iha. Kay gwapo man pala. Walang anuman at para ko na ring anak yan. Hulo, at tumuloy kayo dito sa bahay. Bati ng matanda ay pinapasok sila sa bahay. Salamat anak, at hindi mo ako nakalimutan. Kumusta na ikaw? Usisa pa ng matanda ng hapunan na. Maayos naman po, Nay. Heto, at ang alagang-alaga ng aking asawa. Maligayang sambit ni Luna habang nakahilig sa asawa. Alagaan at piliin mo pa rin sa araw-araw si Luna ha. Wala siyang ibang ninais kundi ang makabalik sa piling mo habang nandirito siya. Masuyong biling ng matanda. Opo, Nay. Kung nais niyo rin pong manatili sa syudad ako po ang bahala. Pagkapanganak po ni Luna may gaganaping kasal. Amin pong aasahan ang inyong presensya sa araw na yon. Mainit na usal ng lalaki. Hayaan mo kung maalin kayo ng banayad at malaya. Sabay natin gawing kahapon ng bukas, Luna. Mahal kita at pipiliin kita. Lagit lagi. Mahal na mahal ko kayo ni Axton. Taimtim na bulong ni Axel. Mahal? Sa tingin mo, sino kamukha ni Axton? Hindi na ako makapaghintay na makita siya. Mamahalin ko siya ng walang pag-alinlangan. Ni Luna isang maayong hapon habang namamahinga sila ni Axel sa teres ng bahay ng magulang ng lalaki. Ganyan din ang nais ko, mahal ko. Tugon pa ng lalaki. Mabilis na lumipas sa mga panahon at nagpasyang bumalik na sa syudad ang dalawa. Love, kailangan kong pumasok bukas, kailangan ako ng board, sabi ni Axel. Kanina sa library, puro katrabaho tapos ngayon, ganyan ulit. Wala kaming ibang ginawa ni baby kundi ang manood ng TV. Reklamo ni Luna. Saglit lang ako, love. Sagot naman ni Axel. Hindi kumibo si Luna kaya bumuntong hininga si Axel. Alright, hindi na ako papasok bukas. Anong gusto mong gawin natin, mahal? Usisa pa ni Axel. Wala, pumasok ka na bukas. Malamig na tugon ni Luna. Hindi na po. Ni Axel. Pumasok ka na nga. Kulit. Frustrated namang sambit ng dalaga. Malalim na huminga naman si Axel at masuyong niyakal si Luna hanggang sa makatulog ang dalaga. Love? Lingat ni Axel sa dalaga kinabukasan. Bakit ka naiyak, ganda? Ani pa ng lalaki nang matagpuan ang kasintahan sa sala na tumatangis. Alam mo namang ayaw ko nga munang pumasok ka, tapos umalis ka. Di mo na ako mahal talaga. Silakbo pa ng dalaga. Ha? Bumili ako ng bulaklak at ng mga pagkain gusto mo kasi.
tulog na tulog ka na kagabi para sa UN. Malumanay na sabi ni Axel habang pinakikita ang mga bitbit. Talaga? Wala kang kinitang babae sa labas? Pagkaklaro ni Luna. Wala. Wala, Luna. Naiparamdam ko ba sa'yo na ganyan? Magkasalubong na kilay na ani ni Axel. Hindi, ito naman. Nagtatramba lang. Salamat sa bulaklak at food, love. Happy na kami ni Axton. Sorry kanina ha. Kasi naman, pagdadrama pa ng dalaga. Huwag na umiyak ha. Ani Axel sabay patak ng halik kay Luna. Nakalipas ang ilan pang buwan at nanganak na ang dalaga. At kinasal na rin ang dalawa. Doon din ay naramdaman lalo ng dalaga ang puspos na pag-ibig na mayroon ng asawa para sa kanya. Baby Axton, gutom na ikaw po? Pulong ni Luna habang inaalo ang anak na ngayoy 3 buwan na. Kumain na kayo, love? Entrada naman ni Axel mula sa trabaho at hinalikan ng asawa. Yes po. Ikaw, paghain kita, saglit lang. Sabi ni Luna habang karga si Axton. Akin na muna si Axton, love. Sabi ni Axel na masuyong kinarga ang anak. Hi, big boy. Miss ka ni daddy. May binili ako sa sakyan. Ani pa ng lalaki. Axel, mahal. Ang dami na sasakyan sa playroom ni baby. Di pa naman yun magagamit. Sabay naman tikim ni Luna. Ayos lang yun, love. Sa susunod dalhin natin yan sa karera. Imporma pa ni Axel. Love, sabihin mo ko kapag ganda na ikaw mag-aaral ulit. Dagdag pa. Opo, salamat mahal. Pero sa ngayon, kayo muna ni Axton. Ayaw ko ipaalaga sa iba si baby eh. Ani Luna habang nilalapag ang pinggan sa hapag. Walang problema ron, love. Kung saan ka masaya. Tugon ni Axel. Salamat kasi hindi mo pinagkait sa akin ang pagkakaroon ng buong pamilya. Bulong ni Luna matapos mapatulog si Axton. Wala namang magbabago, Luna. Kagaya ng ipinangako ko sa'yo. Mamahalin kita ng higit pa sa sapat. Pipiliin ko kayo sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Usal naman ni Axel. Wakas! If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!